Alright, good evening mga kababayan. Ang tatalakayin ko po ngayon ay tungkol sa isang video na napanood ko na baka napanood nyo na rin sa YouTube na nakakagulat. Nakakagulat pero medyo hindi na ako magtataka. Ito po yung tungkol sa video na ang tinalakay dito yung pagiging rapist daw ng INC founder na si Felix Manalo. Alam nyo noon, bago pa man po nangyari itong mga kaguluhan at mga haka-haka, mga rumors tungkol sa mga negative rumors tungkol sa INC, mataas po ang pagtingin ko at pagrespeto dito sa sekta na ito, lalo na po doon sa kanilang founder. Kasi, imagine, ikaw ay nagtatag ng isang malaking relihiyon. Pero, itong paghanga ko po na yan ay noong ako ay bata pa, na wala pa akong mga nalalamang kung ano-ano, wala pa akong mga nababasa na kung ano-ano. Pero ngayon, na siyempre, nagkaisip na tayo, nakakapag-research, nalalaman na natin yung mga misteryo sa buhay, mga kung ano-ano mga nangyayari. At ito na nga po, yung medyo napaka-negative. Kasi, ang pag-aakala ko, itong INC, ngayon lang po, nagkaroon ng mga kontrobersya. Ito nga yung pakikialam nila sa politika. Ito pala naman noon pa man pala, dati na talaga palang mayroong mga pangit, mga kapangitan na mismong yung founder ang involved. At ito nga po yung tungkol sa isang sulat ng isang babaeng ni-rape daw ng founder ng INC founder na si Felix Manalo, na nagngangalang, itong babae na ito ay nagngangalang Rosita Trillanes. Taga Batangas yata sila At ito po naman, kaya limot na ito sa, parang burado na sa memory ng mga tao dahil matagal nang nangyari, late 1930s and early 40s pa, during the occupation, World War II. So, matagal na, pero dahil nga sa nagkakaroon ng mga nasasangkot sa mga negative na kontrobersya itong Iglesia ni Cristo, parang may mga nag-uungkat, nagre-research tungkol sa background ng sekta na ito at ng mga leader, founder mismo. Kaya lumalabas yung mga ganitong kwento. Ngayon, una, yung nalaman natin, just very lately, ito ngang kaso ni Kibuloy, no? Si Kibuloy na rapist din. At hindi lang rapist, kundi umaaktong sindikato ang kanyang kulto. Ngayon, medyo magkasundo ngayon ang INC at saka KOJC, yung Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Paano naman silang hindi magkakasundo? Kung parehas naman kasi ang mga prinsipyo nila. Pareho ang mga gawi-gawi. Kaya magkakasundo. Ngayon, anong ibig ko sabihin dito? Nung bata pa ako, napakataas po ng tingin ko sa mga religious leaders, mga pare. Ang turo pa nga sa amin ng nanay namin, tuwing dadaan yung mga pare para magmisa doon sa bahay namin, magmano. Pati sa mga madre, magmano. So, nagmamano kami at talagang napakataas ng respeto. Kaso, nito nang nagkaisip nga ako, tumanda na ako, at marami ng
Siyempre, nagiging educated ka na, nagiging reader ka, researcher ka, nalalaman mo yung mga pangyayari sa kapaligiran, talaga pong hindi naman totally nawala, kundi masyadong nabawasan ang tingin ko sa kanila, ang respeto ko dito sa mga religious leaders. Ibang-iba. Kasi even, natalakay ko dito sa isang video ko dati, na even yung dating seminarista na bali ano siya, nagpa-practicum, naging teacher ko yon sa Christian Living, yung subject na Christian Living, kasi sa Catholic school ako nag-graduate ng high school. So, masyado akong hangang-hanga doon sa teacher ko na yon, na isang seminarista during that time. Later, ngayon nga, pari na siya, natural, naging pari na, at isa siyang sikat na pare. Kilala siyang pare. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Kasi, nung nagtitinda pa ako ng libro, ng mga encyclopedia, nag-aahente, naisipan kong mag-alok sa kanila sa kanilang kongregasyon. Nagulat, kaya napili ko na doon mag-alok kasi medyo gusto kong kumapit ahente. So naghahanap ako ng isang kakilala. Alam ko nandoon siya, itong dating teacher ko na pari na nung time na yon. So nung pumunta ako sa office niya, siyempre kumatok naman ako, pero yung pinto hindi naman open, ajar. The door was ajar. Medyo open ng konti. At saka glass po yung pinto. Kaya pag dating ko doon sa harap ng pinto, nakaharap siya, yung mesa niya sa pinto. Kitang-kita ko kung ano yung ginagawa niya. Naninigarilyo siya. Tapos yun nga, pagkatukong ganyan, nataranta si Father. Bigla niyang tinaktak yung kanyang sigarilyo doon sa ashtray sa harapan niya. Na siyempre, napahiya siya. Nagulat hindi niya sukat akalain na may darating na bisita. Hindi naman kasi ako nakipag-appointment. So bigla lang akong dumating. I was thinking na baka kilala pa ako ng aking father teacher. So yun, nakangiti pa ako, nagpakilala ako. Sabi ko, dati ko kayong teacher ng high school, ganyan. Nakita ko pa yung, hindi natural, hindi mo pinansin, pero nakita ko, yung ashtray niya, inusog niya, itinago niya sa flower vase. Nakita ko na. Kita ko siyang Tapos yung upos ng sigarilyo, nakilala ko, Marlboro. At saka nandun na, Marlboro kasi doon din yung isang pakete ng Marlboro, doon sa lamesa. So, napahiya siya. Kwento-kwento kami ganyan, nagpakilala ako, ganito, ganyan. Tapos itinuro niya ako dun sa kanilang mas nakakataas sa kanya, doon daw ako makipag-usap, na ang nangyari naman doon, pinagalitan ako nung gusto, pinalayas ako nung rector daw yon, father rector ang tawag, yung medyo mataas sa kanila. Kasi dumating ako alas 2 ng hapon, nagsisiesta ata, katok ako ng katok. Tapos mamaya, biglang lumabas sa pinto, galit na galit itong pari na to. Hindi ko makalimutan ng itsura niya Pandak siyang maitim, tas kulot yung buhok.
nakangiti pa akong ganyan, no? Nakangiti ako. Nasabi ko, mag-aalok ako ng paninda ko na encyclopedia. Galit na, as in galit na galit, pinagsisigawan ako. Hindi namin kailangan encyclopedia. Oo nga naman pala kasi. Diyos Marius, ba't naman ako mag-aalok ng encyclopedia? Ang tanga-tanga ko naman. Napakalaking natural, kumpleto sila ng mga libro nga naman. Ang tanga-tanga ko talaga. Bata pa ako nun eh. So yun, hindi ko, sobrang nasyak ako doon sa inakto nung Father Rector na yun, na doon mismo sa harap niya, tumulo yung luha ko. Sabi ko, sa loob-loob ko lang, naghahanap buhay lang naman ako. Naghahanap buhay ako ng marangal. Bakit ako halos murahin ako eh. Hindi naman nagmura, pero kumbaga parang halos murahin na ako. Yung pagsisigaw niya na napakalakas, istorbo daw ako na nagpapahinga daw siya. Sabi ko, sorry po. Tapos yun nga, pagkatapos you go back to, ganun. Doon mabagal ako, ganun. Tapos ibinagsak ang pinto. Lumagatak ang pinto. Nandoon ako nakatayo. Umiiyak talaga ako. Nagulat ako sa inarte ng mga kaparian. So, umuwi na ako. Hindi na ako dumaan sa... That time, bumaba ng husto yung tingin ko sa mga pari. Kasi yung unang nahuli ko na pari na naninigarilyo. Teacher ko dati. Hindi ako makapaniwala na naninigarilyo pala ang pare. Sabi ko noon, bata pa ako eh. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, parang ang layo ng pagkakakilala ko sa kanila. Nadagdagan pa nitong yung kanyang superior na pinagsisigawan ako. Sabi ko, ganito pala ang mga ugali nila. Akala ko mga pare mababait. Tapos yun, mula noon, nagkapatong-patong na maraming mga experiences na mga nabasa ko. May nabasa akong novel, yung Luciano's Luck, yung Lucky Luciano na isang true story. Na ano ba siya? Yung isang mafia, founder yata yun ng mafia. Sa Amerika na Italian mafia. Na doon sa librong yun nabasa ko ang connection ng mafia sa Catholic Church. I will not go into details. Pero if you happen to read that book, nandoon. Kaya mas lalong nawalan ako ng respeto. Because there, Vatican mismo, well, napalayo na naman ako. So yun nga po, itong mga akusasyon kila Kibuloy at Felix Manalo tungkol sa kanilang mga pagiging mahalay, manyakis, mga rapist, umaakto na parang mga sindikato. Actually, hindi lang naman itong dalawang sekta na ito. Actually, kahit na sa ibang bansa, even sa Amerika, ang mga religious leaders, mga pastors, mga ministers, mga founders ng mga sekta-sekta, talagang mga abusado. Marami na tayong nababalita ang ganyan, marami tayong nababasa. Mga leaders na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para abusuhin ang kanilang mga miyembro. Kagaya na ginagawa nito ni Kibuloy. At ito rin pala si Felix Manalo. So actually, hindi lang itong dito sa Pilipinas na itong Kibuloy at Felix Manalo na ito. Hindi lang sila, kundi baka lahat. Even the Catholic priests. Di ba? Di ba maraming mga kaso ng pangre-rape ng mga pare? Mga pang-aabuso ng mga pare at madre sa mga bahay ampunan. Panahon ng Kastila, alam natin kung ano ang mga pinaggagawa ng mga praile.
sa ating mga Pilipino at sa mga kadalagahang Pilipina. So, ano ito? Ano ang bottom line? Bottom line is, these people, kahit na mga relihiyoso kuno, actually, ginagamit nila ang Diyos para maka-gain ng kapangyarihan. At dahil sa kapangyarihan nilang ito, nagagawa nilang abusuhin, lukohin, budulin ang kanilang mga miyembro. At itong pagre-rape na ito, yung pagkakaroon ng maraming babae, asawa, ang ginagawa nilang katwiran ay si King Solomon. Si King Solomon sa Bible na may 1,000 concubines at 300 wives. Paano niya kinakaya yun? Na kung bakit naman kasi, bakit unang-una, bakit pinayagan ito ng Diyos? Di ba si Solomon ipaborito ni Lord? Paborito ng Diyos yun. Na ang sabi nga, nakakausap ni King Solomon yung Diyos. At siguro kung man ipinagpapaalam niya to, bakit siya pinayagan? Bakit hinayaan? Ito tuloy, ginawang modelo, ginaya nitong mga nagkukunwari na mga Solomon din. Dahil sa kapangyarihan, dahil hari. O diba, si Kibuloy ganun ang rason? Si King Solomon pinayagan ng Diyos na mag-asawa ng 1,000. Kaya gusto niyang tapatan, gusto niya actually tapatan yung record ni King Solomon. O diba? Paano yan? Yung kanilang gawi-gawi, base sa Bible. Actually dyan sa Bible, maraming mga maraming mga bagay dyan na talagang para sa akin, very unacceptable. That's another topic. So, sakit na yata yan ng mga taong makapangyarihan sa gobyerno man o sa relihiyon. Dito nga sa amin mayroon kaming ikabarangay dito na pare, hindi ko alam kung ministro or pare daw, na nasa Amerika, napakaraming asawa. May asawang Amerikana, may asawang Pilipina, 5 ang asawa, at may mga anak. Diba? So, paano mo naman yan, paano mo re-respetuhin ang mga taong yan? Kaya ako po, nawala na ako ng respeto. Kaya sa totoo lang, hindi na ako nagsisimba. Dati nagsisimba ako, binyag ako sa Katoliko. Mataas ang respeto ko. Pero sa mga na-experience ko, mga naobserbahan ko, mga nalaman ko, ba't ako makikinig sa pare? Hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala sa Diyos. Of course, naniniwala tayo sa Diyos. Meron tayong pananalig sa Diyos. Pero hindi ko kailangan ng isang pare, ang isang agent, ang isang go-between para makipag-communicate sa Diyos. We communicate with God directly. Diba? Yun sa akin. Sa akin po yun. Hindi ko sinasabing gayahin nyo. Kung kayo, mga sarado Katoliko, mga ganun-ganon, every Sunday, ako hindi. Dati oo. Pero dahil nga sa mga nalalaman ko, nawalan ako ng paniniwala, pagrespeto sa mga religious leaders. I don't know kung sa Islam nangyayari yan. Ang alam ko lang sa Islam, yung mga religious leaders nila, may nabasa kasi ako na pag may nakursunadahan na babae, pilit na inaasawa. Pilit ding inaasawa. Kahit 11 years old yung nabasa ko Napanood ko sa video dyan sa YouTube Totoo kaya yon?
Hindi malayo. Kasi ginagawa rin nga ng ibang relihiyon eh. Pare-parehas naman silang tao. So ano pa ang bottom line nito? Dito lang nagpapakita na itong mga religious leaders na ito na nagkukunwaring mga banal, they are still humans. May pakiramdam, may damdamin, may biological needs. May biological, may mga kamunduhan. May kamunduhan. Kaya nga ba nagkaroon ng mga religious sects na humiwalay sa Katolika, sa simbahang Katolika, dahil ang Catholic Church ay napakahigpit na ang mga pari dyan hindi pwedeng mag-asawa. Bakit naman hindi pwedeng mag-asawa? Nakakaramdam ng nalilibugan din eh. To say hindi bastos hindi ito kabastusan. This is the truth. Tao yan eh. May biological needs. Nakakaramdam. Diba? Yan nga lang, gusto rin nilang magsilbi sa Panginoon. Pero para sa akin, hindi naman kasi hadlang ang pagkakaroon ng pamilya, pagkakaroon ng asawa sa paglilingkod sa Diyos. Bakit babawalan kasi na mag-asawa? Well, para ginagaya nila si Kristo na wala daw asawa, banal. Kaya nga nagkaroon ng mga sekta na ang mga mga ministro, mga church leaders ay pwedeng mag-asawa. May mga asawa, mga ministro may asawa, may pamilya. Nakakapagsilbi naman, nakakapag-share naman ng gospel. Just the same. Look at the Catholic priests. Di ba ang daming istorya? Mga Catholic priests na may mga mistresses, may mga anak, may mga nakatagong asawa. Hindi man matatawag na asawa dahil hindi niya mapakasalan. Dahil bawal nga. So, anong ginagawa? Patago. Pero may pamilya, may mga anak. Hindi nga lang nabubulgar. Dahil bawal sa kanila. So, di ba kaipokrituhan? Hypocrisy. Hypocrisy at its best. Pero alam natin, ang totoo, kaya bawal ang pag-aasawa ng mga pare dahil ang asawa, ang mga anak, magkakaroon ng karapatan sa mana, sa pera ng simbahan. O di pag nagkaganon, hindi iayaman yung simbahan. O yan, sa akala nyo ba, yung pagkakaroon ng mga asawa, ng mga pare, hindi alam yan ng Vatican? Hindi alam yan ng mga matataas? Alam yan. Alam nila yan dahil sila mismo nakakaramdam din ng mga pangangailangan. O bakit yung mga Santo Papa noong araw? May mga nire-rape din nga eh. May mga pang-aabuso din eh. Kasi nga tao sila. Hindi naman sila santo. May pakiramdam. May nararamdaman. O, na hindi maiwasan dahil bakit kasi nandiyan yan sa katawan natin? Kasi kasama sa paglalang sa atin eh, sa creation. O, tuloy, itong mga Catholic priest nagmumukhang makasalanan kapag nagkaroon ng asawa at pamilya. Sila naman ang may kagagawa niyan eh, kanilang prinsipyo yan eh, na bawal tuloy, kahit na may mga gustong magpare, hindi na lang magpare kasi natuturn between sila sa pag-decide kung ano ba talaga, magpapare, magpapamilya. O may mga kaklase ako nung college, first year college. May mga nakaklase ako na kasi sa Catholic school ako. May mga nakaklase ako na 10 na mga binatilyo na ang tawag sa kanila, aspirant, mga magsiseminaryo.
after the first year, sa second year, hindi na sila mag-aaral doon sa school namin. Kundi, ididestino na sila doon sa seminaryo mismo on the second year. 10 sila ha, 10. Walang natira, walang naging pare. Yung iba ngayon, may mga asawa na, may anak na. Oh. Pero gusto rin nila maging pare. Yung naging boyfriend ko noong araw, dating seminarista. Nag-asawa rin. Dahil nung tinest siya on the 3rd year ng priesthood, palalabasin sila ng 1 year to test themselves kung talagang tutuloy sila o hindi. Kapag nalagpasan nila yung 1 year na nakapag-decide silang magpapari talaga, so babalik sila sa seminaryo. Tuloy-tuloy na magpapari. Yung 1 year na yun na kanyang sabbatical, nakilala niya ako. Lumabas sa pagpapari. But then, nagkaroon ako ng problema sa buhay. Nagkahiwalay kami. Nandito sa probinsya, ako nasa Maynila, ganyan-ganyan. Hindi kami nagkatuluyan. Pero nag-asawa siya. O ngayon, ang huling balita ko sa kanya, may asawa siya at may pamilya siya, pero nagpipreach. Isa na siyang ministro sa isang religious sect. So, hindi pa rin niya talaga natalikuran, hindi pa rin niya talaga matalikuran yung pag-spread ng gospel. Kanya lang, na-tempt din siya na mag-asawa. Na-tempt ko, pero hindi naman kami nagkatuluyan. Iba na pang-asawa niya. Kaya ngayon, kung saan-saan siya nakakarating, anong tawag doon? Yun nga, nagpipreach. Okay? So, yun po ang ibig ko sabihin. Na itong mga religious leaders na ito, na nang-aabuso, nang-re-rape, dahil sa hindi nila may maitatanggi na sila ay may kamunduhan na nararamdaman. At nagagamit nila yung kanilang posisyon, kapangyarihan, para magawa yung pang-aabuso. At ang ginagawa nilang modelo ay si King Solomon. So, nakabuti ba? Nakabuti ba yung Bible sa kanila? Ginagamit nila yung Bible sa kasamaan eh. 'Di ba? So, anyway, mahaba na. So, yun lang po, mga kababayan. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Thank you very much for watching and see you in my next vlog. Peace!